172. Yan ang 172 pesos. Kaya yung 400 natin, nag-profit na siya ng 344. Yo, what's up mga boss? Yan, welcome sa episode 6 natin dito sa Expert Option. Yan, kung natatandaan nyo sa ating mga nakaraang episode, yan, ilalagay na rin pala natin dito sa gilid yung 5 episode na tapos na natin yan. Para naman to sa mga ibang hindi pa nakita or baka na-click nyo lang tong 6 na to. So, ilalagay natin dito yung 5 video na nauna. Yan, mas maganda panoorin nyo siya mula sa umpisa hanggang bago ka makarating sa dulo na to. Pero kung nandito ka na talaga para sa episode 6 natin yan, ang tatalakayin naman natin ngayon is kung ano yung mga dapat mo naman na gawin bago ka mag-trading. Yan. So parang ano to, opposite nung last na in-upload natin, nung episode 5, ang tinalakay natin dun is yung mga wag mong gagawin, yung mga mistakes na ginagawa ng mga bagong trader. So dito naman para sa episode 6 naman yan, sinabi ko na nga, dito naman itatalakayin naman natin yung mga dapat gawin mo or mga dapat mong tandaan bago ka mag-start mag-trade. Okay, so yan, sisimulan na kagad natin to para hindi na matagal. Bibigay ako ng 4 hanggang 5 na mga dapat nyong gawin. At umpisahan na natin dito sa number 1. Ang pinakauna, kailangan mong i-educate yung sarili mo. So in short, is kailangan mo munang aralin kung ano ba talaga yung trading na papasukin mo. So sa trading, kailangan ang pinakauna mong gagawin is alamin mo muna yung basic. Siyempre, alamin mo yung chart, alamin mo kung ano yung asset list, alamin mo kung ano yung mga indicator, kung ano yung mas magandang deal duration, kung kailan dapat mag-trade, at kung hanggang saan, at kung limitasyon kung magkano yung kaya mong ibigay, at kung kailan ka dapat mag-stop. Ngayon, pag nakuha mo na ngayon basic, pwede ka na ngayon mag-try na mag-trade gamit yung demo balance natin. So, meron tayong demo balance. Bakit? Para to sa mga bago talaga. Para sa inyo na mga basic, pwede mo siyang gamitin pansamantala bago ka mag 100% na maging trader talaga. Mas maganda magsimula yun kasi hindi mo talaga pera yun. Ginagamit talaga siya pang training. Doon mo magagamit yung demo balance. Pangatlo, aralin mo na yung mga indicator. RSI indicator, natalakay na natin. Martingale indicator, natalakay na natin. Alligator, natalakay na natin. Nasa episode 1 to 5 yan. At makikita nyo doon lahat yon. Mas maganda na balikan nyo muna bago ka mag-trade. Dapat alam mo yung goal mo or gusto mo mangyari bago ka pumasok ng trade. At saka dapat maging ready ka sa mangyayari sa pera mo. Dahil very risky talaga ang trade. Alam naman natin lahat yan. So siguro maganda gawin mo, mag-set ka ng gusto mo ma-achieve sa araw na to. Halimbawa, yung 500 mo, gusto mo lang siya maging 600, 700, realistically lang. Alam naman natin na hindi ka naman talaga magiging instant millionaire sa trading. Mas malaki nga talaga ang chance mo dito na syempre masiro muna bago ka matuto at gumaling talaga, di ba? Alamin mo kung hanggang saan ka lang talaga. Halimbawa, so nag-deposit ka, meron kang 600 pesos. So unang trade mo ngayong araw. Ang the best na gawin mo dyan is huwag mo i-trade lahat ng sabay-sabay yung 600. Siguro mag-set ka lang ng 4 na trade para sa araw na to. Tapos bumalik ka naman bukas. It's either maganda yung result ng trade mo or sablay yung trade mo. Mas maganda pa rin na may limitasyon ka para hindi agad maubos yung pera mo. Ano ba talaga ang goal mo sa pag-trade? Balak mo ba siyang i-full time or gusto mo lang ng sumideline ng pera? Kasi para sa akin magkaiba yan eh. Dahil kung gusto mo talaga mag-full time sa trading, is mas marami ka dapat oras na i-google sa pag-aaral, sa strategy, sa lahat ng bagay. Sa strategy, sa pagbabasa, sa mga pagre-research about sa trading at kung ano-ano pa. Kapag gusto mo naman ng part-time job is parang hindi ka naman gano'n talaga mag-i-improve doon kasi hindi ka naman talaga focus. Kaya magkaiba pa rin yung goal ng focus talaga na matuto sa trading or kung gusto mo lang talaga ng sideline. So, kailangan mo mag-develop talaga ng strategy mo sa pag-trade. So una, syempre kailangan mo dyan is alamin mo kung natututo ka ba talaga or hindi. So kailangan mo i-track yung performance mo. Tulad ng pinag-usapan natin last episode, parang ganun din. Kailangan mo balikan siya siguro every other day. Tingnan mo, screenshot mo, aralin mo kung bakit ka nagkamali sa time na yun. At doon mo malalaman kung natututo ka talaga or hindi. Gumamit ka rin ng loss trade minsan. Maganda to lalo na sa mga gumagamit ng long trade. Dito sa expert option natin, syempre meron dyan gumagamit pa rin ng 10 hours, 12 hours bago yung result. So pag nakita mo na naalanganin na yung trade mo, nakita mong sobrang baba na pero nag-buy ka nun, or sobrang taas niya pero nag-sell ka, mas maganda na stop loss mo siya para ma-minimize yung damage at hindi ganong masakit sa bulsa. Isa rin yun sa strategy para hindi ganong masiro at may matira kahit papano sa kapital mo.
manghingi ka ng tulong sa mga professional at marunong talaga sa trade. Walang masama doon, marami namang willing magturo, lalo na yung mga nagsimula din talaga sa zero at nakikita nila yung mga tao na gusto talagang matuto, is matuturuan ka pa rin naman yan. Tulad ko, ito, gumawa nga tayo ng YouTube para talaga sa inyo, di ba? Para matuto kayo. So ano-ano ba yung mga pwede mong gawin para matuto ka? Sumali ka ng mga group, Telegram group, meron tayo niyan, di ba? Sinishare natin. Kumuha ka ng mentor, kung merong willing magturo, kumuha ka rin, siguro yung mga murong halaga lang. At panghuli, wag kang mahihiyang magtanong, lalo na sa mga tao na willing magturo. Kaya yan, nag-open din ako ng Telegram, total na pag-usapan na natin. Meron tayo niyan, pwede kayong mag-join doon, pwede kayong magtanong at sinasagot natin yung mga tanong diyan sa pinakamabilis na kaya natin, pero minsan kasi busy, pero sasagutin pa rin natin yan. Lagi nyo tatandaan na ang trading is very challenging pero rewarding career din siya, so worth it talaga siya kapag natuto ka. Yan, sa pamamagitan ng pag-training mo sa sarili mo at makadevelop ka talaga ng solid na plan, magpaturo ka sa mga expert at maging handa ka sa mga loss at magiging success mo sa trade. Sigurado dadating ang panahon bukas makalawa, magiging isa ka ng magaling na trader. Sobrang daming magaling na trader dyan na napapanood ko, na nakikita ko, pero hanggang ngayon naman nagkakamali pa rin sila. Kasi wala naman talaga makakapredict ng mangyayari sa market sa pagbili mo ng stocks. Hindi talaga siya 100% accurate. Kaya pinaka-the best na magagawa mo is maagapan siya, pag-aralan para kahit papano ma-minimize yung losses at lumaki yung profit na makukuha natin kaysa sa loss. At eto, magpapakita tayo ng ilang trade natin para makita nyo rin kung paano talaga tayo mag-trade. Ginagawa natin to per episode. Kaya yan, maglagay na tayo ng screen dito sa gilid. Alam niyo naman Martingale, once na na-loss ka, double mo lang siya. So yeah, 100 lang yung nilagay natin na trade. At ayan, lost trade yung 100 natin. So run tayo ngayon ng 200. Ayan, nag-sell tayo sa part na yon. Hopefully mabawi natin. Ang laki ng tinaas niya. So run tayo ngayon ng 400 na dahil dalawang loss na siya ngayon. So hintayin lang natin. Hintay tayo mag-spike method tayo habang nag-Martingale. Hintay tayo ng malaking wave. Yan, nag-sell tayo sa part ngayon sa tuktok. Yan, dahil feeling ko bababa na siya. Ayan, nabawi na natin yung 400 natin. Naragdagan tayo ng yan, yung 400 natin, nag-profit na siya ng 340. Ito, mag-spike method muna siguro tayo, which is kung ano yung wave na ibigay niya, mag-opposite trade tayo. Pag nag-down siya ng malaki, magbabay tayo. Pag nag-up siya ng malaki, magsisell tayo. So ayan, hintay lang tayo ng malaking wave tsaka tayo mag-trade. So muna tayo, pass forward muna. Ayan mga boss, nag-buy ako sa part na yon dahil nakita ko nagka-crash siya pababa. So hopefully, ayun, tumaas siya. So yung 200 natin, nadagdagan ng 172. Mga boss, yan gumamit naman siguro tayo ng RSI. So open natin siya dito sa pangalawa. RSI indicator yan, confirm lang natin. Ayan, kita nyo nakatungtong na siya sa green, so nag-buy na tayo kagad yan. So baka umabot pa to, 5 seconds lang naman din duration natin. Ayun, profit tayo agad mga boss. Yung 200 natin naragdagan ng 172 pesos. So ayun mga boss, at kung naghahanap ka rin ng promo code, nakita mo sa Telegram natin, meron tayo doon. At meron din tayo syempre dito sa YouTube, ilalagay na lang natin dito sa gilid. Yan, gamitin nyo lang yung promo code na yan, very effective yan sa 24 hours ng pag-deposit mo. Ito pa ang bonus, isang quick na announcement lang para sa inyo. So nag-host tayo ng live sa Telegram natin ng every Friday. So simple lang ang gagawin nyo, i-click nyo lang yung link na nasa comment section papunta sa Telegram natin. Mag-join lang kayo at every Friday magla-live tayo. Hindi ko sasabihin kung anong oras para surprise, pero effective siya ng every Friday. At kada end ng live natin, mamimigay tayo ng 500 Gcash, isa sa mga so yan, may chance ka nang makapagtanong ng tungkol sa trade na gusto mong malaman at pwede ka pang manalo ng 500 pesos Gcash sa panonood ng live natin. So ayun lang mga boss, hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood at abang-abang na lang tayo para sa next episode natin sa Expert Option. At ayun lang mga boss, ingat kayo palagi at adios.